detergent? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. And I think pickleball is sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa nagmamatter naman yung height pero I think ito yung sport na fit para talaga sa mga Pilipino. As someone na the only Filipino player then I think it's an opportunity and a responsibility for me, to showcase our talent as a Filipino rin in world stage. And Walang balitang makakalampas saan magsulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita! Ulitin natin ngayon po ay April 9. It's a holiday. It's a holiday. Double pay po Double ito. pay, ayan, sa mga empleyado po dyan na papasok po ngayon o kaya pumasok na, asahan po nyo na double pay po kayo ngayon. Kasi 200% po ang sweldo nyo po ngayon. Kung hindi naman kayo papasok dahil gusto nyong samantalahin at makapagpahinga o kaya gusto nyo sumideline sa iba. Yeah, may ganun may ganun. Walang mababawas sa inyong sweldo. Bayad kayo sa araw na ito. Kaya lang kung halimbawa nasa service sector kayo, halimbawa isa kang masahista. Magsabi ka din na kasi nakabukas na may establishment. Magsabi ka sa boss mo na boss, hindi ako papasok ngayon mag-holiday ako ngayon Ayun. Para lang merong hindi yung basta ka na lang hindi sisipot. Tapos sasabihin mo, holiday hindi. Magsasabi ka din. Wala namang masamang magsabi. Para alam nung mga kasama mo na wala ka. Yes, ganun at talaga. yung trabaho mo, yung duties and responsibilities mo, meron mo ng ibang aako. Ayan, ganyan. Di ba, paring Ray? Di ba ganun? Alam ni paring Ray yan. Alam ni paring Ray. Yung iba nga, gusto, hindi, huwag ka na pumasok. Ako na sasalo ng duty mo. Ayan. Kasi nga, pagka double pay yung pumasok, tapos nag-overtime pa. Aba, naku, mas malaki. Mother, paano yun? Mother, paano competition doon? Pagka holiday, di ba, double pay. Tapos nag-overtime ka pa. Plus 30% pa. Ayun, Matindi pala yun, 200% na. May 30%.
saan ka naman? Saan ka pa? Saan ka pa? Saan ka pa? Sa panahong ito, yan ang hanap natin. Talaga, kaya yung bawat pagkakataon na may madadagdag sa ating maiuwi sa halimbawa, ating pamilya. may sweldo ka, may madadagdag kang paraan, may nakita kang paraan para meron kang makitang pagmumula ng sahod. Oo. O kaya meron ka pang isang makitang pwedeng pagmula ng kita. So may sweldo ka na, may sahod ka pa, may kita pa. Ano, saan ka pa? Di ba? Kaya yung napanood ko kahapon yung, ewan ko, napanood ba rin kong Bachero, taxi driver. Sabi niya, ang ginagawa daw niya, parang ginaya daw niya yung teacher. 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 Di ba, yung teacher, nung araw. Anong araw? Ng longganisa. Bukod sa nagtuturo, ay nagtitinda. Longganisa, saka na ice candy. Ayan, pero yung estudyante naman niya nagtitinda, hindi naman siya. Tama. Pero may maayos naman na grade yung estudyante. Oo naman. Kasi ang galing magkwenta, magaling magsukli nun. Pero wala na ngayon yan. Wala na ngayon yan. Sa ganda ng... Hindi na uso ngayon yan. Maganda na sahod ngayon ng mga teacher natin. Ito po, meron pong isang taxi driver na na-interview, nagtitinda siya ng Indian mango. Taxi driver siya, habang naghihintay siguro ng pasahero, nagtitinda siya ng Indian mango. Ngayon naman panahon ng Indian mango. Panahon ng mangga ngayon. Di sobra. Tapos minsan yung pasahero niya mismo binebentahan niya. Baka gusto mo, meron akong tinda rito. Matamis po ito. Matamis po ito. Ito po ay manggang sambales. Indian mango. Kala ko ba Indian mango yan? Hindi, meron din po kami. Galing ho sa Sambales. Kung daming. Nami-miss lang namin yung mangga Sambales. Pwede ho bang hulugan ito? Hindi ho. Bakit? Indian mango yun. Talagang yan. Nakabalik na naman sa hulugan. ACS Balita. 6:26 ng umaga. Ikaw na, Bachero. Bumagsak ang isang Cessna 182 Skylane na may tail number RPC2444 sa isang liblib na bahagi ng Barangay Navarro, Tobahon, Dinagat Island, bandang 1:00 kahapon. Sa ulat ng Dinagat Island Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nawawala ang piloto at ang isang sakay na ng eroplano. Patuloy pa ang sinasagawang search and rescue operations ng mga otoridad habang hindi patiyak ang kalagayan ng mga nawawala. Alas 6:26 ng umaga, naihatid na ng Bureau of Customs Port of Davao ang lahat ng higit 700 balikbayan boxes na iniwan ng mga mapanlinlang. Ayan. Iba talaga to si kantina natin Mapanlinlang na freight forwarder sa Pantalan. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na dahil sa suporta at malasakit ay naisakatuparan ng door-to-door delivery ng mga balikbayan boxes sa mga OFWs at ng kanilang pamilya nang walang binabayarang kahit anong additional cost. Ayun, si commissioner pala mismo yung nag-door-to-door. Oo. Sabi niya siguro, I'm gonna knock on your door, ring on your bell, knock on your window too. Luma. Nakarelate kayo yung mga nakikinig sa aming ano ba yung tinitinda ron? Electrolux. Mga panlinis. Mga panlinis, kumpachero. Vacuum cleaner. Ayan, si commissioner, siya mismo ang humarap doon sa mga kababayan. Actually, maganda tong ginagawa nyo, commissioner, para malaman ng mga tao na andyan ang gobyerno kapag kailangan nila. Tsaka talaga yan, biruin mo yung tinting pinaghirapan, inipon ng mga OFWs yan. Tapos pababayaan lang ng ganon. Kaya yung bang dapat iniintindi ng husto yung hindi lang yung laman, hindi lang yung value nung mga kargamento na yan, kundi yung damdamin ng mga OFWs at ng kanilang pamilya. May kompa yan Ano tawag doon? Continental value? Meron yan.
yan. Tama yun, continental value na yan. Halimbawa, yung makita niya, ito yung naisuot nung anak ko nung maliit pa. Oo, kapareho ito. Maipadala nga. Bibili niya yun. Tapos ilalagay niya sa box. Ang ginagawa po kasi ng marami nating mga kababayan, OFWs man, o kaya doon na mismo nakatira sa abroad, meron na talagang box. May lalagyan na Parang rin. sinushoot na lang. sinushoot na lang. Nakabili ako ng ganito, shoot. Hanggang sa pag nakumpleto na, isasara Tayo, ang karaniwang ginagawa natin yan sa maruming damit. Maruming Sinushoot damit. na. Ito, mga isinushoot doon, yung mga ipapadala. Totoo. Iniipon. Kaya ang nangyari po pala dito, sinabi nung na-interview natin minsan si Commissioner, yung pagkain wala na. Wala. Wala na. Yung mga maling, mga ganon. Sira na. Yung libis, corned beef, mga ganon. yung mga tsokolate. Nako, Wala na. Mga nasira na. At saka yung binabanggit ko yung damit. Yung ibang mga damit, nakakalakihan na. Hindi na kasya. Sapatos, nakakalakihan na. Pero i-deliver pa rin sapagkat yun po ay kagandahang loob na lang ng gobyerno. Ito po hindi problema ng gobyerno, ha. Para maintindihan, hindi po ito supposedly problema ng gobyerno, hindi po ito kasalanan ng gobyerno. Ito nga ano sabi ni Tina? Mga mapanlinlang lang. na freight forwarders. Kaya sabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, dahil sa suporta at malasakit ay naasa katuparan ng door-to-door delivery ng mga balikbayan boxes sa mga OFWs at ng kanilang pamilya nang walang binabayarang kahit anong additional cost. Bahagian niya ito ng tuloy-tuloy na hakbang ng gobyerno para mapabilis ang paghahatid ng abandonadong balikbayan boxes alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Tiniyak ni Commissioner, patuloy nilang uunahin ang kapakanan ng mga Pilipino sa abroad para sa mas mabilis, maasahan at mas makataong serbisyo. Iginiit ni Batangas Representative Leandro Leviste na dapat mas tutukan ng pamahalaan ang pagsugpo sa smuggling kaysa tutulan ang pagbawas sa value-added tax. Sa pagdinig ng House Ways and Means Committee, binigyang diin ni Leviste na matagal nang naghihintay ng ayuda ang mga magsasaka, mangingisda at mga tricycle driver habang araw-araw na nagbabayad ng 12% VAT. Ayon kay Leviste, nasa 60 bilyong pisong halaga ang nawawala sa kita ng gobyerno taon-taon dahil sa talamak na smuggling sa bansa. Ngunit pagdating sa usapin ng pagtapya sa VAT ay maraming opisyal naman ang kumukontra dahil sa umunoy epekto nito sa kita ng pamahalaan. Kung masusugpo lamang anyang smuggling at maayos ang koleksyon ng buwis, ay maaaring ibaba ang VAT sa 8% hanggang 10% mula sa kasalukuyang 12%. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, din po sa mga taga Barangay Batis. Barangay Batis. Batis. Alam mo, yung Batis, pagka narinig mo yung Batis, mai-imagine mo, malinis. Umaagos yan. At pag malayo ka pa, narinig mo na yung lagaslas ng tubig. Yung pantipong mula doon sa itaas, stream no? Stream. Tapos pagdating sa baba, parang gusto mong higupin yung tubig dahil na, parang, di ba? Yun ang mai-imagine mo. Tapos may makikita ka pang isdang lalangoy-langoy na gano'n, na ludong. Governor Rodito Albano. Speaker Boji D. Bawal yan. Bawal yung ludong, ha? Bawal hulihin yan. Bawal hulihin yan. Na-imagine nyo yung Batis? Yan po ay sa mga pelikula na lang natin nakikita ngayon. Sapagkat ang mga Batis ngayon, iubod ng dudumi na. Talaga. Naalala ko tuloy yung kinukwento nung crew ng ABS-CBN dati. Si Kabayang Noli Dig. Oy, Kabayan, kumusta na po kayo? Get well soon, Kabayan, ha? Si Kabayang kasi... Kita-kits soon. Kita-kits po. Kapag ka may malalaking event kahit sa probinsya, sumasama yan. Sumasama yan. Doon siya tumatayo at sumisigaw ng TV! Patro! Si Kabayan, good morning. Di ko daw, si Kabayan daw nakakita ng Batis. Ganun nga, katulad nung ating linis, malagaslas, tapos hilamos pa raw si Kabayan na ganyan.
panay, yung nakita nung close in ni Kabayan ng ginagawa ni Kabayan, hindi daw niya maawat si Kabayan. Dahil sa ginagawa ni Ay, Kabayan. naalala ni Kabayan yung kabataan niya dati sa Pola, Oriental Mindoro. Nasabi ni nasirang Romy Vanessa, doon pa pinapalamig ang soft drink. Ayan, nilulubog lang sa ilog. Sa ilog. Di siguro, nagilamos ni Kabayan. Kaya gusto daw awatin nung staff ni Kabayan, si Kabayan dun sa ginagawa niya. Dahil dun sa kabilang side nung batis, sa mas mataas, yung pinanggagalingan ng Agos. yung grupo, yung crew din nila, at doon nagsisiihiyan. Nagsisiihan. At kung ano-ano pang mga kasamaan ang ginagawa nila doon. Nako, kaya pampalakas ng katawan niya. Matagal na po yun. Kabayan, pagaling po kayo. Nami-miss na po namin Kabayan. kayo. We miss you. Yeah. We miss you. At sana ang mga batis natin, ang mga bahaging tubigan, kung maaari pang isalba. Ang simple lang ang batsero, wag lang natin pagtapunan Wag lang natin pagtapunan ang ating pong mga batis. Kung may madumi dyan, ang mga barangay, baka magkaroon ng effort na linis sa ilog. Ayan, linis batis program o project. Kung po yan, makakasanayan ng ating mga kababayan. Huwag lang dumumi. Yung ilog Pasig lang ngayon, kumbatsero, in fairness, may malaki na improvement. Ang laki ng in-improve. Maibalik man lang, hindi man yung dating itsura niya, yung kahit 50% man lang siguro at unti-unti ay luminis na. Kahit na iba pa rin ang kulay, pero yun lang makita mong walang lulutang-lutang ng mga basura. At saka yung amoy. Tsaka yung amoy. Okay na yun Napakalaking bagay po yan. Kaya dyan sa Barangay Batis, San Juan City, sana kung may batis kayo dyan, malinis. Pasasayahin po namin kayo ngayong umaga. Sapagkat andyan po ang ating malakas promo team. Mamimigay po kami ng pera. Ayan. Mamimigay po kami ng pera at iba pang mga regalo. Hindi na po namin ito tinantanan. Tuloy-tuloy na po ito at madadagdagan pa ang regalong matatanggap nyo kung... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay... Revive. Ayan. Muling buhayin. O kaya muling ipatutupad. Ito daw pong PUV Service Contracting ay i-revive to keep drivers on the road. Hindi ba yan yung pinag-uusapan natin ni Secretary Banoy Lopez na inumpisahan nung panahon ni Secretary Art Tugade? Kaya magandang bagay po yan. Yung mga jeepney drivers natin, para silang magiging empleyado ng gobyerno. Ganon, no? Mas maganda na yung ganon kaysa dun sa, ano tawag doon? Boundary system. Tapos parang ang problema kasi dun sa iba, bibigyan mo, mauubos yung ayuda, wala na. Ito, tuloy-tuloy na trabaho. Tuloy-tuloy. Para ka lang, yun lang ang trabaho mo. Para kang nag-uopisina na may sweldo ka. 8 oras, o yan, depende kung anong magiging arrangement dyan. Pagkatapos mo ng shift mo, iba naman ang magmamaneho, may sweldo rin yun. At ang kagandahan pa nito, kumbatsero, pwede na nating ipatupad ngayon yung oras ng loading, oras ng unloading. Hindi na nag-aagawan sa pasahero. Sapagkat fix yung kita. Dati ayaw ng mga driver yan dahil nga maliit ang kita dahil nakabase lang sa sweldo. Sa sales. Ang gusto nila ay nakabase sa per ulo. Mas malaki yun. Kaya kung mas magaling kang sumingit, mas mabilis kang magpatakbo at mas barumbado ka sa kalsada, mas marami kang maisasakay na pasahero. Totoo yun. Kaya kumbaga minsan, bukod sa nagkakainitin ng ulo yung mga driver, nagkakabugbugan at minsan nagkakaputukan pa. Yun na nga. At yung mga mas maganda yun at dapat ituloy-tuloy na yan Actually, yung ganong sistema. Kung pwedeng gawin ng gobyerno ngayon yan, makipag-tie up na kayo sa mga private sector. Yung mga private transportation groups. O kaya do sa mga yung mga TODA o kaya yung mga may hawak ng franchise ng ilang jeep, i-require na gano'n na ang sistema.
Oo. Swelduhan na. Correct. Di ba? At pagka ganun, pagka mas disiplinado, swelduhan, aba naman. Siguradong may kita sila at siyempre kung paswelduhan talaga sila na ganun, meron silang SSS, Ayan, meron silang pag-ibig, meron silang PhilHealth. Ayan, kumpleto lahat ng yan. mga Yung mga benepisyo benefits. ay pwede pong May matamo. 13th month pay yan. May 13th month pay. Di ba? Mandated by law yun. Itong pagkakataon na to, maiisip natin yung mga bagay na yan at sana ay maipatupad agad-agad ng ating pamahalaan. Oras po natin, Achi, ahya, Mr. Jelom Tang! Lakyam, Samkauhun, 6:39 na umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. And that's something, I think, hindi ko siya tinitake as burden, pero, there are a lot of expectation din. But for me, it's a huge privilege din to pakita na anong kakayanan meron ang mga Pilipino sa sports na to, sa world stage. It's good to start young because after a while you get better if you train a lot. And hopefully you can rank up to higher stages of pickleball. It's been so nice being part of a club that's so inclusive of all genders, all ages and races, but just a safe space in general. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo dos! Malugod na tinanggap ng mga world leaders ang 2 linggong ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran. Karamihan ay optimistic at umaasa na magiging maayos at mauuwi na ito sa pagtatapos ng digmaan. Sinuspindi ng tigil putukang ito ang gyerang inulunsad noong Pebrero 28 ni na US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang layunin ay pigilan ng Iran na mag-deploy ng puwersa lagpas sa mga hangganan nito, wakasan ng nuclear program at lumikha ng mga kondisyon para sa Iranians na patalsikin ang kanilang leader. Sa Pilipinas, good news para kay Pangulong Bongbong Marcos ang deklarasyon ng ceasefire ng dalawang bansa na naging daan para mabuksan ang Strait of Hormuz na magpapagaan ng pressure sa supply ng langis at makatutulong para daw po bumaba ang presyo nito. Ayon sa Pangulo, sasamantalahin nila ang 2 linggo upang madagdagan ang supply ng petrolyo ng bansa at umaasa na mapapalawig pa ang tigil putukan sa pagitan ng Amerika at Iran. Isyu ng bayan, katotohanan, 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na, 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na, 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka, 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila, 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka, 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka, 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Nakita mo ba, kumbachero, yung latest sa Singapore? Sa Singapore para ay naglabas ang kanilang pamahalaan
ng parang stimulus package para sa kanilang mga mamamayan. At ito, kumbatsero, ay targeted din ang subsidy sa kanilang mga Singapore pa yan. Singapore yan, Yung mga driver parang driver, dito. Parang sa ginagawa. Baka ginagaya tayo. Palagay ko nga, actually nung nabasa ko kahapon, yung ginawang ito ng Singapore, teka muna ka ako. Akala ko kulelat ang Pilipinas sa ganitong mga diskarte. Mukhang nakakakuha sila ng ideya sa atin eh. Di ba pati nga yung 4-day work week na sinimulang ipatupad 2-3 weeks ago ng pamahalaan. Gulat na gulat ang mga ang international community at ibinabalita nila at ito mukha namang nagiging effective sa atin. Ito po ang balita po sa Singapore, medyo malaki nga lang ito. A new $1 billion cost of living stimulus package in April 2026 provides Singaporeans, eto na yung kanilang kumbatsero, ang kanilang stimulus package. Binibigyan daw po ang mga Singaporeans with $500 CDC vouchers, up to $600 in special cash payment and enhanced support for low-income seniors. So, ito kumbatsero ay gagawin nila dahil naaapektuhan na ang kanilang mga mamamayan din nito pong giyera sa gitnang silangan. Kaya talaga lahat hindi lang tayo Hindi lang tayo. Pero yun, ang Singapore na isang mayamang bansa, kailangan magpatupad ng ganyang programa. Tama, nasa tamang direksyon din. Tama rin ang ginagawa ng ating pamahalaan. At kailangang dagdagan pa. Kailangang tulungan pa. Dahil dito, meron hong magandang balita. Ito nga ho yung 2-week truce, 2 linggong ceasefire sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Nangangahulugan ba ito na bababa na presyo ng gasolina? Hindi daw po. Hindi, ngayon pa lang, actually kahapon pa lang, diniklara na ho yan ng mga nasa sektor ng enerhiya na hindi ganoon Maaring walang maging increase. O maaring magkaroon ng rollback na katiting. Pakonti-konti. Pero yung maibalik sa yung dating level. Mga 60, 55 ang litro ng diesel. Wala, malabo pa ho yun. Hindi pa mangyayari yan. Sa yung kinukwento sa atin ni June Akol kahapon sa Amerika, nung nag-announce si Donald Trump ng ceasefire, bumaba agad ng 80 cents. Diba? 80 cents yung kanilang petroleum products per gallon. Per gallon. So, ramdam kaagad sa kanila kasi ang kanila pong presyuhan ay per day. Ganun ba? Parang daily. Daily po ang kanila pong palitan ng presyo. Hindi katulad dito sa atin na every Tuesday. Saka kumbatsero, ang Amerika may sarili po silang supply ng meron po silang source. At bukod doon, ang ginagawa po ng Amerika, ipon ng ipon. At po kasi nila yan commodity na rin nila ngayon yan Ano yung sinasabi ng iba, bibilin, halimbawa ang Canada, bibili ka ng crudo sa Canada, binibili ng Amerika ang crudo sa Canada, tapos i-refine yung crudo, tapos bibili naman ng Canada sa Amerika. Ganun ang nangyayari. Ang Amerika, ang daming refineries po kasi dyan Ayan po ang sitwasyon. So, ang sitwasyon naman ng mga Pilipino, mamata-mata tayo. Tagabili lang tayo. Ay, nako, buhay. Kaya darating yung panahon na tayo'y makapamemewang na gano'n. Hindi kami bibili niyan. Hindi namin kailangan yan. Meron kami. Diyan kaya sa Mindanao, ang dami, nakita mo ba yung isang video na may merong bukal na naglalabas din ng petrolyo. Sinasampulan pa nga nilang silaban yung umaapoy. may LPG, parang sabi. may LPG. May natural gas doon.
Doon sa lugar ni Mango Dadato. Oh, doon, di ba? Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Standby lang at nasubukan nating makausap itong marami tayong gusto makausap eh. Kasi kinukwento nitong baka pwedeng gayahin na ng iba-ibang mga LGU to kumbachero itong ginagawa ng lungsod ng Maynila. Kuya Ray Soria, ang sabi po kasi ni Yorme, umaabot na raw po sa 931,831 riding public ang napagsilbihan ng libreng sakay nila. Libreng sakay. Oo, almost 1 million na po ito. Ang nabibigyan nila ng libreng sakay. Siyempre, ang bilang dyan, kahit na paulit-ulit ka sumasakay, bilang ka na rin doon. Basta nakalibre ka bawat sakay. Baka pwedeng gayahin na rin ng ibang mga LGU na meron namang kakayanan. Oo, na may pera, malaking kita. Para yung yung kumbatsero, yung pressure, mabawasan ng konti sa national government. Lalo na kung mayaman naman yung lungsod. Oo, tama. Baka kung may kakayahan. Kung may kakayanan. Ayun, subukan lang natin. Lakyam ko chapsihon 6 na minuto na bago ang alas 7 na umaga. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan.
nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. It's Marvin Gaye and get it on. You got the healing. O yung pong pakita nga uli nung MMDA traffic monitor. Sige nga, silipin nga natin. Para naku, luwag. Ang luwag. Siyempre, holiday talaga, ngayon. pagka-holiday, ano? Bakit ba holiday ngayon, Kasoji? Alam ni Kasoji Dahil anniversary daw nila ni Ka-Aida. Kaya naman pala. Kasoji Jimenez. Kasoji. Pangilan ba? 37 loving years. Sabi ni Kasoji, hindi kung napospone ang pag-atake ni Trump sa Iran, yun daw kanilang anibersaryo hindi napopospone. Ayan. Happy 37th anniversary, Kasoji and Ka-Aida Jimenez. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? Kahit mga tip lang sa mga mag-asawa. Sobrang importante yan, ha? Yung mga 37 years ba naman? 37 years. Nakapagtyaga sa iyo si Ka-Aida. Si Police Major General Emmanuel Licop, Deputy Commissioner ngayon ng Internal Administration Group ay saan ba ito, mate Andy? IAG. Internal Administration Group. Nagbe-birthday. Birthday ngayon, General Licop. Tatahi-tahimik kayo. Happy birthday. Gusto lang natin i-acknowledge kung Bachero. Sa Customs din pala. Deputy Commissioner sa Customs. Si General Licop. Merong isang Deputy Commissioner na nag-resign na. Sa Customs? Si Deputy Commissioner Rosales. Bakit? Ba't nag-resign? Bihira yung mga nagre-resign, lalo na kung sa Customs. Parang ganito yan eh. Parang nag-resign pero sinabihan lang na mag-resign because of loss of confidence. Talaga. Mukhang kanino ba tayo makikipag... Nag-resign pero... May dahilan. Yung kusang magre-resign, parang mahirap sa lalo na kung sa Customs no. Para si Romy Rosales daw. Romy Rosales. Si I pala, si I ng Chooks to Go. Birthday ngayon. Happy birthday. Si I. Happy birthday. Miss I, happy birthday po sa inyo. At magandang umaga sa mga taga Chooks to Go. Kaya lang nalimutan na natin ang lasa niyang Chooks to Go. Totoo bang hindi na kailangan ng sauce nun? Ano ba yung nakalimutan ko na, hindi ko na maalala.
At maganda. Si Yusek General Charles Turalba Kalima Jr. Ay nagbe-birthday din pala. DPWH Yusek Charles Kalima, happy birthday. Happy birthday. Binabati rin kayo ni General James Brillantes. Ayun. Let's Marvin Gaye. Meron daw pong isang, baka pwede pong gayahin ng iba, ha? Meron daw pong isang restaurant sa Barangay Santo Niño sa Marikina na namamahagi ng libreng pagkain para sa mga PUV at delivery rider. Ayon po kay Chef Jason Maulit, may-ari ng Trainings sa Kitchen, ibinabalik lang nila sa iba ang mga biyayang kanilang natatanggap. Kaya ang kwento po ni Chef, namamahagi po sila ng libreng pagkain para sa mga rider tuwing alas 4 ng hapon hanggang sa maubos ang kanilang supply. Ganito po yung mga Pilipino. Alam niyo yung mga Pilipino, lumalabas yung pagiging caring sa kapwa kapag may kalamidad. Naalala niyo nung pandemic, gaano kadami ang mga ganito po ang ginawang hakbang, namimigay ng tulong sa mga nangangailangan, sa mga yung mga lumalabas, yung mga frontliners, kumbatsero, hinahatiran ng pagkain dahil sila yung nakabilad sa expose sa COVID-19 virus, yung COVID virus, di ba, kumbatsero? Ganito po, lumilitaw ang bayanihan spirit natin, mga kababayan. Pagka meron naman, kahit pa paano. Parang ituring natin na parang COVID itong nangyayari sa atin. Kumbatsero. Yung mga gustong magbisikleta, bisikleta na ulit, di ba? Nung COVID, bisikletang healthy pa. Gamit na gamit natin. At doon lumakas ng husto yung mga delivery services na yan, yung mga food delivery services. Totoo, kumbatsero. At saka ako gusto ko lang na-appreciate natin. May mga messages akong tinatanggap mula sa mga staff ng Katunyings, mga galing sa bakery, galing sa kitchen commissary, at pati na rin yung ibang mga servers na nagpapasalamat. Malaking bagay daw yung 1,000 na emergency transport allowance. Binigyan, ayusin ko ngayon. Ayusin mo nga. Malaking bagay daw. Nagme-message ba? Nagme-message? Ano sabi? Sige nga, sampulan mo nga kami na isang message dyan. Hanapin ko muna. Mamaya babasahin natin. Babasahin natin yung mga mensahe. Masarap basahin yung mga ganyang nakaka-appreciate talaga sa mga kung ano man yung mga pinatutupad ninyo sa inyong ayan. Meron ka na pala. Dear Bossing. Dear Bossing. Sana'y datnang ka ng text na ito na nasa mabuting kalagayan. Ayan. Kung ako naman po ang iyong tatanungin, ay ayos naman po ako. Ito na pala. Bossing. Ayan. Ako po ay manghihingi uli ng tulong. Dahil ang akin pong anak ay naka-admit sa ospital. Ito, iba naman to. Yan ang sinasabi natin. Yan ang sinasabi natin na sa mga sitwasyon ng mga kagipitan, emergency, yung meron kang mahuhugot. Talaga. Kaya lagi nating ipinapaalala dito meron pa rin tayong mga kababayan na gano'n na hindi malaman-laman kung matuto ng pagbabudget. Kahit magkano, gaano man kaliit ang inyong kinikita, sigurado meron kayong pwedeng itabi dyan. Kailangan merong laging itinatabi. At yung pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, hindi yan itinatabi. Kasama yan sa expenses. Kasama sa expenses. Kasi magkakautang ka, problema yon. Pag naputulan ka, mas malaking problema. Kasama yon sa expenses, sa monthly expenses mo. Hindi yun savings. Hindi. Iba yung savings. Ang savings ay yung itinatabi mo talaga na hindi mo gagalawin. Ayan. At yun ay gagalawin mo lang, tutulad yan. Sa sitwasyong merong nagkasakit sa pamilya. Kapag sobrang napalaki ng gusto yung gastusin, doon ka na hihingi rin ng tulong kay bossing. Buti na lang at pogi yung bossing mo. Kung hindi. Sinasabi natin. Tapos yung bang ganito lang kumbatsero, makabasa ka lang ng bossing, napakabait niyo po. Blessing po kayo sa amin. Ngayon nahihirapan po kami. Ayan. Yung 1,000 po malaking bagay po sa amin. Ayan. Na nagko-commute kasi ito. Nagko-commute sila, di ba?
Ako Tapos sa dulo nakalagay, wala ba tayo dyan? Actually, nakalagay. Langya kayo. Ang dami niyong matututunan. Yung mga linyahan. Hindi, na-appreciate namin yung mga empleyado na nakaka-appreciate dun sa ginagawa ng kumpanya. Ang hinihingi lang nating sukli dito ay pahalagahan natin yung ating trabaho. Maging tapat sa lahat ng pagkakataon. Yung may nakakakita man o wala, kumbatsero, no? Yung ipagmamalasakit mo lang yung kumpanya, masisiyahan kang magbigay sa empleyado kapag nakikita mo Yun, na talaga, parang may ownership yung empleyado sa kumpanya. Ayun, yun importante. Paano nga magkaka-ownership? Yung malasakit. Di ba? Masisiyahan ka. Kaya malay nyo naman, di ba, 1,000 emergency transport allowance ngayong buwan ng March, nung nakaraang March, o baka maulit ngayong April yan, o baka maulit sa May yan, di ba? Pagtulong-tulungan natin, pagtulong-tulungan natin hanggang sa makaraos tayo dito. Ayos ha? Ayos. Laban tayo dyan. Dapat malinis yung tindahan natin. Wala ba tayo dyan? Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 9 na minuto na makalipas ang 7 na umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, 2 linggong ceasefire sasamantalahin ang pamahalaan para madagdagan ang imbak na langis ng bansa. Pagbaba ng produksyon ng palay, pinangangambahan sa gitna ng mataas na presyo naman ng abono. Pag-release ng bagong pasaporte, apektado ng Middle East crisis. Vice President Sara bigo na makakuha ng TRO sa Supreme Court impeachment hearing tuloy. PNP huhubara ng maskara ang utak sa 9.7 million pesos na halaga ng diesel na binebenta sa Nabota. At search and rescue operation sa bumagsak na Cessna plane sa Dinagat Island nagpapatuloy. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Unahin lang natin ang ating mga RH reporters. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay may lakad ngayong araw ng Kagitingan. Holiday Oo, RH14, Let Narciso. Come in, Let! Jerry Katunying, kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggunita ng araw ng Kagitingan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng Pangulo na paalala ang araw na ito ng tapang at sakripisyo ng mga Pilipinong tumindig para sa kalayaan. Kaya naman ang kanilaan niyang kabayanihan ay hindi lang bahagi ng kasaysayan, kundi paalala na ang diwa ng Kagitingan ay nananatili sa bawat Pilipinong patuloy na nagsusumikap at bumabangon para sa kanilang pamilya at sa bayan. Sabi ni Pangulong Marcos, maaaring iba na ang mga hamon ngayon pero hindi nagbabago ang kailangan para manaig ang malasakit, pagkakaisa at pagmamahal sa bansa. Kaya inaanyayahan nito ang lahat na isabuhay ang Kagitingan sa bawat tamang desisyon, sa bawat pagtulong sa kapwa at sa bawat paninindigan sa tama. Binigyang din ito na ang lakas ng bansa ay hindi lamang nasusukat sa mga tagumpay, kundi sa kung paano tayo tumatayo at lumalaban bilang isang bansa. Ngayong araw ay pangungunahan ng Pangulo ang mga aktibidad sa Araw ng Kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan. Pupunta siya mismo dyan sa Pilar, Bataan?
Oo. Pupunta ang presidente at pangunahan ng mga aktibidad. Ayun, dapat may video ha. Alam mo naman, lagi na lang, lahat na lang. Lahat na lang ngayon kino-question. Halimbawa, yung interview sa kanya ni Auntie Claire. Oo. Mukha daw AI. AI daw. Oo. Saan ba ginawa yon? Sa bahay ng Pangulo o sa opisina mismo ng Pangulo? Sa opisina yun, kasi may meeting sila kahapon kasama yung Private Sector Advisory Council. Pagkatapos ng meeting na yun, yung interview ni Yusek Claire. Oo. So, ba't hindi na lang humarap kasi ang Pangulo sa Malacanang press corps? Alam mo, gusto naman daw ng presidente, pero sobrang dami niyang meeting. Sunod-sunod. Siyempre, ang daming inaasikaso, kaya, ayun, hindi maisingit. Ito bang... nakikita naman kasi siya dun sa mga aktibidad. Nakikita naman, ano? Oo. Yung bang videographer na to, ano bang gamit niyan? Cellphone lang? Mauga Tapos parang hindi maganda resolution. Oo, mukhang cellphone lang yan. Cellphone lang. Sinadya bang hindi talaga makita si Auntie Claire? Nakatagilid Oo. Buhok lang, natatakpan ng buhok yung mukha niya. Siya ba yan? Akala ko nga si Eden Suarez nung nakatagilid Siya yan. Actually, nag-request na rin kasi kami na kasi nga ang daming lumalabas, ganyan. Tapos, alam mo naman, yung mga sa social media, pati yung mga mainstream media o pati mga reporter ay ina-atake na. So parang, kasi kami naman, tinatanong naman lagi namin, kaya lang, parang, ba't kailangan namin itanong? Nakikita rin naman namin, although hindi sa lahat ng pagkakataon, kasi hindi lahat ng aktibidad ay open for coverage. Minsan, may tinatawag tayong full coverage, di ba? Pero may member din naman ng Malacanang Press Corps na nandoon na nagpo-provide sa amin ng mga material. So, totoo yun. Total, ikaw nabanggit mo yan. Kami ni Kumbachero, nag-cover din kami ng presidente. Ikaw, Kumbachero, sino kinover mo? Si FBR. Si FBR. Ako na-cover ko si GMA. So tama kami mga private may mga may open for media coverage. Meron naman kahit na public mga public officials yung ka-meeting niya, pero hindi naman open for coverage. Oo. Minsan kapag ganyan ay bibigyan ka lang ng pictures, ng video o kaya late upload yung video kagaya ng mga nangyari ngayon. Pero nandun yung presidente. Minsan, kung photo spray, mga photographer o mga cameraman yung pupunta. Ikaw ba mismo anong napansin mo sa health condition ng Pangulo? Na i-cover mo siya dati nung bago lumabas yung balitang may sakit siya, saka ngayon? Okay naman si presidente. Hindi, yung sa nakikita namin ganun pa rin siya sa dati. Nagkaroon ng problema nung nagkasakit siya ng diverticulitis, di ba? Na in-explain niya rin naman yung kondisyon niya. Sinabi niya naman kung ano yung nararamdaman niya, ganyan. Tapos nung after sabi niya, nag-diet siya, di ba? Tapos okay na siya, gaya ng sinabi niya kahapon. Yun pa rin naman siya. Kaya nagtataka kami, halimbawa, nung sinasabing na operahan, may ganyan sa tiyan. May stage 4 cancer. Ang sabi, stage 4 colon cancer. Oo. Tapos no isang araw, ang sabi nung isang araw ay nasa Makati Med. Yun ang kumakalat. Tapos kagabi naman nasa St. Luke's. St. Luke's BGC. Lahat na lang ng ospital. Kailan kaya siya makakoconfine sa San Antonio District Hospital sa Nueva Ecija? Kaya nung lumabas yung ulit kagabi na isinugod ako sa ospital. Tapos after niya saka lumabas yung lumabas yung video ng interview ni Yusek Claire. Kaya, ayan, niisip natin, ano na naman sasabihin nga. So, AI. Meron pa rin nasasabi talaga. AI. Anyway, maraming salamat. Sasama ka ba sa Mount Samat? Hindi, dahil medyo mahina ang signal. Oo, medyo mahina ang signal doon. Pero masarap ang halo-halo doon, ha? Tsaka bukod sa mahina signal doon, mainit.
Napakainit. Nakapag-cover na kami doon ni Kumbachero. Mount Samat. Nako, sobra init. Sobra init. Sobra. Nakakahiya namang magpapayong ka nakatakip sa ano naman, may diba? yung may cover, yung area. Pero importante, meron kang sunscreen. Meron kang protection ano bang sa iyong balat. sunscreen ang kailangan? Alam mo na, Let, 'di ba? Ang dapat mong inilalagay sa iyong kutis, 'di ba? Anong brand na SPF SPF 50. 50. Alam ni Let 'yan. Oo. Yung Hikari, di ba? Hikari, syempre. Di ba? Tinan mo na yan. Na-plug pa, no? Ayos. Anyway, maraming salamat, Let. Thank you, Let. Naka-live yung event ngayong alas 8. So, aabangan muli natin yung speech ni Presidente sa Bataan. Yun. Dito para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso. Si Boy Gonzales naman ay nagbabantay ng mga nalilibre ang sakay sa Maynila. Yan na, sige nga. Boy Gonzales, come in, Boy! Ni Jerry, nagpasalamat ang Manila LGU sa mga jeepney driver at operator na nakisa sa ipinatupad na libreng sakay program. Ayon kay Mayor Isko Moreno de Bagoso, umabot sa 931,831 na pasahero na pagsilbihan sa loob ng 5 araw na operasyon. Isinagawa ang libreng sakay noong Marso 30 at 31 at Abril 6 hanggang kahapon, April 8, 2026. Nasa 1,128 jeep ang nakibahagi sa programa upang magatid ng libre sakay sa mga pasahero, residente man o hindi ng lungsod. Layunin ng programa na makatulong sa gastusin ng mga pasahero at masuportahan ng mga driver at operator sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa kabila nito, wala munang extension ang programa ngayong araw. Gayon ma'am, tinayak ng Manila LGU na magpapatuloy ang kanilang makbang upang matulungan ang mga residenteng apektado ng kasalukuyang krisis. Boy, sa anong ruta niyan? Anong mga ruta niyan? Sa 6 na distrito, yung iba't ibang ruta. Sa 6 na distrito ng Maynila, halimbawa, meron dito Don Bosco, Tondo, sa balik-balik Quiapo, yung area ng Retiro, Blooming Street. Meron bang meron bang ruta na bawa Loton Las Piñas, ganon, yung diretso? Wala. Puro buong sa loob lang Maynila lang. Maynila, ibang ruta. Kaya halimbawa, yung dito sa area ng Blooming Street, Retiro, meron yan. At yung pinunta natin kahapon, Moraita, Divisoria. Sa Moraita, Divisoria, 100 jeep ang loob doon sa libreng sakay. Kaya madali na, mula Moraita, punta ka ng Divisoria, balik na papuntang Moraita. Pwede bang magpaulit-ulit ng sakay? Total, libre. Pwede. Joyride, ano? Teka muna, paano sistema nan, Boy? Kanino yung mga jeep na yon na ginagamit? Yung sa mga operator. Yung sa driver mismo, halimbawa, ang kasama dyan na operator, driver. Kaya dati ang kanilang ibinigay sa kanila 3,000. 1,000 sa crudo, 1,000 sa operator, 1,000 sa driver. Per day yon. Per day yon. Tumaas ang gasolina, ginawang 3,500. Tapos tumaas naman ang gasolina, ginawang 4,000. 4,000 na, galing. So ilang oras na papasada yon? Yung binigyan ng 4,500 na yon? Mula umaga hanggang gabi. Natapos sila kagabi. Alas 8 na ng gabi. Yung kanilang operation. Ang pinakamarami na nakita ko sa talaan, 200,000 noong April 7 at April 8. Ang 2,000 pasahero ang nasilbihan. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pero kung yung driver ay papasada pa after 8, maniningil na siya. Maniningil siya. Meron bang incident kahit isa na yung driver na yan naningil? Hindi pwede, may kasama ng MPPB. Ayun, may kasama pala. Meron palang konduktor. Konduktor at saka siyempre
hindi sila mahuli. May konduktor na NTTB. Ah. Enforcer. Bawat isang jeep, merong kasamang isang enforcer. Patay sila kay Dennis sa biyahe. Siyempre, nakabantay yan. Nakabantay si Kuya Dennis biyahe. Manila Traffic and Parking Bureau. Yes, sir. Mula sa Maynila, ngayong maluwag, sa area ng Quiapo, Quezon Boulevard, sarap bumiyahe. Ang daloy ng sasakyan. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! $7:23 na umaga. Mamigay na tayo ng pera sa mga Radio Gaga. Nakatutok lagi sa DZRH. Doon sa Barangay Bati, San Juan, RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin! Go, go, go! Yes, Katunying ka, Jerry, dito nga sa Barangay Bati sa San Juan. Malakas ang nakatutok sa kanyang radyo. Ayun o, yung kanyang radyo sa may bintana. Itong si Tatay, pangalan niyo po? Jun, ano po? Jun Marquez. Tatay Jun Marquez. Yes, Tatay Jun Marquez. Palagi kayo nagdi-DZRH. Siyempre. Bakit po DZRH ang pinakikinggan nyo? Number 1 sa balita. At siyempre, sino paboritong announcer tuwing umaga? Siyempre, silang dalawa. Katunying at Jerry Baha. At singit ko na rin si Bubuit. Si Diayo Makalma. Ay, dahil sa neto, meron kayong 1,000 pieces. Po. Isa lang yan, oo. Kinukuha lahat? Hindi, akala ko. Hindi ko namin. Kaya maraming salamat sa inyo. At kailangan makuha nyo na ating word of the day para mapanalunan nyo ating medium component. Thank you sa DZRH. Saka pwede bumati ng konti. Binabati ko po yung mga kapitbahay ko dito sa San Luis, Batis, mga kamag-anak ko po dito sa Batis at doon sa Nabotas. Ate Pek, kamusta kayo? Panganiban. At ayun nyo na yung major component. Siyempre kasama. Kailangan nyo po sagutin yung ating word of the day. Ano po yung ating word of the day? Yung muling buhayin, revive! Dahil sa nakuha mo ating DZRH major component, hatid sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Alagang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin tatanggapin na grocery mula yan sa DZRH at sa ACS. At ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, ang Private Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, hindi mo nalalabahan, isusuot mo na ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt na minomodelo ng kapitbahay nyo may pinakamalalim na dimple. Thank you, Jerry at Katunying. Maraming salamat, Tatay Jun. Thank you. Okay, maraming salamat, Tatay Jun. Siyempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka na sa dating winner sa DZRH, Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Arch number 6, Sherwin Battle Faro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Come on si Serrano, lagi palang nakasubaybay at ngayon ay nasa biyahe kasama si Joel Vinarao. Na sila raw ay laging nakatutok 24 oras. Para palang si Caselo Lagmay Caselo Lagmay. Tumatawag. Caselo, 7:26 na umaga. Tatay Bonnie Aporo, yung mga retired natin dyan. Mga retired. Mga magigiting ng ating mga bayani. Mga bayani. Ayan, 7:27 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Med. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield.
Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Ang News. happening sa current, matchable, entertainment, and lifestyle. Ito ang Ito ang
Alas 7:32 na po ng umaga. Baka akala niyo joke lang to ha. Itong Safer Cities Initiative sa Metro Manila ng DILG Secretary John Vic Remulla at ng PNP. Kapon kumbatsero, nasa 25,000 na raw ang nasampulan. Ano kaya latest dahil may magdamag pa ngayon eh. Kausapin natin si Major General Anthony Aberin, ang pinuno ng NCRPO. General Aberin, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga ka Jerry at saka Katunying sa lahat po ng kasama kong sumusubaybay at nanonood po sa inyo. Yes, sir. Ano po ang latest sa Safer Cities Initiative so far, sir? Yun nga po, bali aggressive at saka enhance po yung yung implementation po natin ng mga local ordinances. And just last night ay nakapagtala na naman po tayo ng 8,000 mahigit 8,000 po na nasita po natin sa implementation po natin ng mga ordinansa. Yung pong 8,000 na to is on top of the 25,000 na unang na-report? Opo, tama po yun. Ito po yung for the day only kahapon hanggang kaninang madaling araw po. At accumulated na po yung previously na 20,000 plus. At bali tuloy-tuloy po ito, araw-araw po ito. So napansin po natin na while we do it every day, parang bumababa po yung apprehensions po natin. Apprehension. So hinuhuli po talaga ito, General, at ano ba, ikinukulong ba sila? Hindi po natin hindi po natin sila ikinukulong, liban na nga lang kung yung mga ibang nahuhuli natin na luwag po ng ordinansa ay may iba pa pong mas mabigat na kaso. Yun po ang hinuhuli at kinukuling po natin. Pero sa violation po ng mga ordinansa na na-cost po natin ay may binibigay pong warning, may pinagmumulta at ayun po may kinakasuhan dito. Pero yung po bang mga eksena dati na bawa may nakita yung mga pulis, mga nakabad, dapa. Tapos nakapila ngayon yung nakakatalongko. Tapos nakasalikop yung mga kamay sa batok na ganyan. Nakahilera. Ganun pa rin po bang ginagawa pa ho ba ng pulis yun? Yung parang nagsosona sa mga especially sa depressed communities? Hindi po ganun yung mode ng pagkaano po natin, pagkikita po natin. Siguro po ay kasi po kasama po natin yung dito, yung aktibo po yung mga barangay at saka yung mga volunteer crews po natin. At saka yung mga kapulisan po natin ay talagang strictly po yung guidance ng ating Chief PNP at saka SILD na maximum tolerance, yung human rights dapat natin, nirerespeto natin at saka yung yung police operational procedure na-adhere po natin. So sa tatlong bagay po na yun ay yun po ang guide po ng ating kapulisan sa baba sa implementation po ng mga programa pong ito. So hindi po pagdating doon poposasan kagad yung mga nag-iinuman sa tabing kalsada, hindi po ganoon, sir, ha? Ano po yung eksena, normally po ang standard na expect ng ating mga kababayan? Yung approach po ng ating kapulisan sa kabarangay ay of course lalapitan po sila at i-explain po yung violation at from there po ay dadalhin po sila sa barangay. Then ipunin po doon kung may mga minors at saka i-check po yung identity po. Then kung may mga minors, ito-turn over po yan sa mga magulang. Then together with the DSW, may kasama rin po pala tayong DSW. And at the same time, yung mga iba po ay tinitignan, chinecheck yung pangalan, identity, kung may iba pa pong kaso. Kung wala naman po, at masyadong magaan naman po yung violation ay winawarningan. Pero kung yung nakos natin ay pang 5-6 na beses na po, yun po ang tinitikitan at saka pinagmumulta po. Ayun, no. Dun sa mga minor de edad, ite-turn over sa magulang, tapos yung magulang ang pagsasabihan. Opo, pinagsasabihan po yung mga magulang po pag itin-turn over na po. And at the same time, ay may kasama pong DSWT. Paano kung sinasabi, sir, ang init to sa bahay Kaya nakahubad. Summer po ngayon .
Yun, natin yung rason po nila. Pero Yun nga. same po, at the end of the day, in-implement po natin yung ordinansa. Makikita naman po natin Yung mga iba po, yun nga, kagaya ng sinabi po kanina, ay winawarningan lang po natin yung mga ganitong kagaan na violations po. Ito palang activities na to, General, ay maganda rin sa crime prevention talaga. No? Kapag nakikita lagi yung pulis, barangay, magkakasamang umiikot dyan, ewan ko lang kung meron pang mangangahas na mang-hold up dyan, mag-pickpocket dyan, kung nakakalat lahat. Yung police visibility, ano? Opo, tama po yun. Dahil po sa programa po ni SILG na to ay dumami po yung yung talagang tao sa kalsada na nag-enforce po ng ganito sa crime prevention natin. Kasi naging partner po natin yung barangay talaga sa volunteer groups. And may dagdag po na rin po, aside from this po ay in-enhance din po natin police visibility natin sa mga public convergence, sa mga transportation hubs, mga terminals, and places kung saan po nakikita talaga po yung mga katao po. Kagaya dito po sa mga LRT stations, nagdagdag po tayo at kasama po natin yung mga barangay po rito. At they are playing an active role po dito sa crime prevention po natin. Pakisagot nyo na nga rin po itong statement na ito ng isang grupo ng mga kabataan na tawag dito Spark. Ang sabi nila, ito daw po ay anti-poor at magreresulta ng profiling sa kanila. Sa palagay ko po, hindi po anti-poor po ito kasi ito po ay ang ini-enforce po natin dito ay ordinansa po. Ang nag-craft po ng mga ordinansa po na ito ay ibinoto po nila. Sila po yung representative po nila na gumagawa po ng batas. So, ito, ang trabaho lang po ng kapulisan ay ini-enforce lang po natin yung batas ng mga tao at saka opisyalis po na ibinoto nila. At hindi po ito anti-poor kasi lahat naman po mayaman or medyo hindi masyadong mayaman at of course na-implement po ito at talagang strictly enforced po. Hindi po tayo namimili kay mayaman or pobre ka, pantay-patay po yung implementation po natin. Yung mga magulang dapat maging maligaya dito sa kampanya na to Kasi ang dami-dami pong magulang ang hindi na sinusunod ng mga anak. Ayaw magsiuwi ng nasa oras. Lagi na lang yung binanggit mo nga kong batsero kahapon yung mga bata ngayon wala na yata silang konsepto ng oras ng hating gabi. Yun nag-uumpisa lang yung gabi nila ng madaling araw na. General. Tama po yun. Dapat po ang unang magpasalamat po rito ay yung mga magulang po talaga. Kasi kahit papaano ay of course natutulungan natin sa pagdidisiplina ang kanilang mga anak. And karamihan po kasi marami po kasing nangyayaring krimen pag gabi. Then with this kind of campaign po ay mababawasan definitely po yung yung crime incidents natin kasi liliit po yung presence po ng komunidad po na pag-alagala during these oras po ng gabi. Lalo na po sa mga minority edad po. Ang pangambalan po dito, General, yung consistency, baka po ningas kogon o umpisa lang. Hindi po, tuloy-tuloy po ito at pwede nyo po namomonitor po naman ng ating mga kasama sa media yung implementation po nito. Kasi tuwing gabi po ay talaga pong may operation po natin. At araw-araw po, may mga night and day duties naman po tayo at tuloy-tuloy po yung programa natin. May nag-message sa atin dito, General, dapat gawing nationwide yan. Kagabi lang, napagtripan yung tropa ko sa Bicol. Biglang sinuntok ng mga grupo. Hindi, NCRPO lang po ito, si General. Po dito, sinimulan lang po dito sa Metro Manila pero ang talagang intention po ng ating SILD at ang ating Chief PNP ay nationwide po ito po. Sinimulan. Kami lang po ang nagpangunan ng implement po nito. Parang pilot. Lalo na sa mga major cities siguro, yung mga kumbaga yung mga lugar na may nightlife na tinatawag. Sobrang
Sobrang importante po ito. Highly urbanized po, highly Ayun, urbanized city po, susunod na po sila. General, yung sasabihin ko sana, yung bang bilang magulang, ano, yung anak mo nasa labas, galing sa school, babae, uuwi, safe yung dadaanan niya kahit iskinita man, maliwanag, walang nagiinuman sa kalye, walang manghaharas sa kanya, walang mambabastos sa kanya. Hindi ba panatag ang loob ng bata, panatag din ang loob ng magulang? Yun ang gusto nating maging klase ng community natin, general eh. Tama po yun. Mas panatag na dapat talaga yung yung mga nararamdaman ngayon ng ating mga kasama nating mga magulang diyan, kasi with this kind of program ay magkakaroon po tayo ng safer community. And rest assured po na itutuloy-tuloy po namin ito, at of course sa implementation po nito ay talaga pong yung mga guidance natin sa ating kapulisan ay titignan natin po na when we will make sure na wala pong pagkaabuso on the part of the law enforcement po at saka yung mga kasama natin. Okay. Sir, sige pa. Pahabol ka, General. Part pa rin ho ba kayo sa monitoring ng mga gas stations at kumusta ho ang mga report sa inyo? Ay may mga part mino-monitor din po natin yung sa gas station sitwasyon ay may mga mangilan-ngilan na po na na medyo parang based sa report po ay nagsara po kasi wala pong supply. Yun po yung may naitala po kaming nagsara. Nagsara dahil walang supply. Opo, ayun pong dahilan. Pero I'm not sure of the numbers kung ilan po yan. Hindi dahil sa nag-hoard ng petrolyo. Wala po as far as NCRPO is concerned po, wala naman po kaming naitala pong gano'n. Opo. Sir, ito isa pang pahabol. Sabi niyo ay mas yung mga pagpapatrolya ng ating mga pulis mas dadami yan. Paano 'yun? Hindi ba pinagtitipid tayo? May mga police cars na nakabukas ang makina, nakabukas ang aircon. May guidance ba kayo diyan ngayon na bago sa ating mga pulis? Opo, may guidance na po tayo diyan, at yun nga po ay nagmahal po ang gasolina. Yung patrolya po, yung mobile patrolling po natin ay binawasan po natin, and most of the time po ay naandun po sila sa standby point na lang. Nakasara ang makina, of course nakasara ang makina, pero yung blinkers on po sila. Naka po yung blinker niya. Nang sa ganon ay nakikita po ng community na may presence po ng police po doon sa isang particular na kanto or kalsada po. Ayun. So, nandun yung police, nakababa ng sasakyan, pero may blinker. May blinker. Sabihin, andyan na mamang police. May police dito. May police sa ibabaw ng tulay. Hindi sa ilalim ng tulay. General, salamat po sa inyong oras. General Anthony Aberin, magandang umaga po. Magandang umaga po. Thank you po. Good morning po sa inyo. Si Major General Anthony Aberin, ang Regional Director ng NCRPO. Pangunahing balita! At yan, standby lang. At Tita Morley. Andiyan ka ba talaga, Tita Morley? Ang dami ng nakakami sa'yo, Tita Morley. 7:46. This time check is brought to you by budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya! May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya! Kutis sulit ang glow up! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fab
Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakablog sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
7:52 ng umaga, nagpapatuloy ang Special Search and Rescue Operation ng mga otoridad para matunton ang lokasyon ng bumagsak na Cessna aircraft sa Barangay Navarro, Tubahon, Dinagat Islands. Pinauunahan ito ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tubahon, katuwang ang iba't pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Dinagat Island Governor Nelly Nilo de Merey Jr., nag-deploy na rin sila ng Incident Management Team at drone operators. Patay sa ulat, ang naturang aircraft ay nag-take off sa Subic Bay Freeport Zone bandang alas 9 ng umaga kahapon at huling na-track malapit sa Surigao City. Kwento ng mga residente, pasado alauna ng hapon ang biglang na lang silang nakarinig ng malakas na pagsabog sa lugar kung saan nadiskubre rin ang debris ng bumagsak na Cessna aircraft. Hindi naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para sa agarang pagpapahinto sa nagpapatuloy na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng hiling ni VP Sara sa Supreme Court na pigilan ang ginagawang pagdinig ng House Justice Committee hinggil sa kanyang impeachment case. Sa halip, inatasan ng Korte Suprema ang mga respondent na magsumite ng komento sa loob ng 10 araw mula sa pagkatanggap ng abiso. Kabilang sa mga pinagsusumite ng komento ang Kamara sa pamumuno ni Speaker Faustino D., Representative Jervil Luistro ng Justice Committee at Senate President Vicente Soto. Batay sa petisyong inihain ni VP Sara, iginit nitong hindi konstitusyonal ang impeachment proceedings laban sa kanya at ang pagpapatuloy nito ay magreresulta lamang sa maling hatol at may tuturing na pangungutya sa legal na proseso. Pinabisuhan ng Department of Foreign Affairs ang publiko na asahan na ang pagkaantala sa release ng mga bagong passport dahil sa krisis sa Middle East. Ayon sa DFA, posibleng apektado ng delay ang mga passport application mula huling linggo ng Marso ngayong taon. Nako! Sinabi ng DFA na asahang aabuti ng 10 hanggang 15 araw ang pagproseso at pag-i-issue ng mga pasaporte bunsod ng pagkaantala ng external supply chain na nakaapekto sa produksyon at delivery ng passports. Para naman sa mga urgent o emergency needs, makipag-ugnayan lang sa tanggapan ng DFA para sa agarang tugon. Imported pala mga materyales yun. Oo nga, ano. Samantala, nananatiling committed ang Kamara na makipagtulungan sa pamahalaan para makahanap ng solusyon sa naranasang krisis sa langis. Ito ang tiniyak ni House Speaker Faustino D. sa pagdinig ng DECA Tri-Committee na dinaluhan ng mga opisyal ng Department of Energy, OWA, Department of Migrant Workers at Department of Budget and Management. Ayon kay D, layunin na naturang hearing na magkaroon ng targeted assistance para mapagaan ang pasanin ng mga vulnerable sector. Git ng House Speaker, naniniwala siya na dapat magkaroon ng pangmatagalang solusyon, reforma sa enerhiya at ekonomiya at seguridad sa supply para hindi natamaan pa muli ng krisis ang bansa. Ang pagdinig na ito ay may dalawang klarong layunin. Unang-una na rito, ang agarang pagtugon. Targeted assistance para sa maibsan ang pasanin ng ating mga kababayan. Ikalawa, ang mga pangmatagalang solusyon, mga reforma sa enerhiya, ekonomiya at seguridad sa supply upang hindi na tayo paulit-ulit tinatamaan ng ganitong crisis. Pangunahing balita. 7:56. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila.
think pickleball is sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa nagmamatter naman yung height, pero I think ito yung sport na fit para talaga sa mga Pilipino. As someone na the only Filipino player then I think it's an opportunity and a responsibility for me, to showcase our talent as a Filipino rin in world stage. And that's something I think hindi ko siya tinitake as burden, pero there are a lot of expectation then. But for me, it's a huge privilege then to pakita na anong kakayanan meron ang mga Pilipino sa sports na to, sa world stage. It's good to start young because after a while you get... Ay, Tita Helen, magandang morning. Tita Helen, ka Jerry Labasan, ka Beth Labasan, magandang morning. At nag-message sa atin si Idol Raymond Dadpaas. Raymond, daw hearing ng Blue Ribbon Committee sa Martesana, sa Martes? 14 ay hindi tuloy. Ay, bakit? Hindi tuloy. Sabi daw po ni Senator Ping, hindi pa daw nagsasabit ng affidavit and pertinent documents. Kaya hindi tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Birthday pa naman ngayon. Nino? Nitong si Mary Grace Nagales at si ating baby Nagales. Happy birthday. So saan ang handaan? Sa Mary Grace? Hindi, sa San Isidro, sa malapit San Isidro Nueva Ecija. May handa daw silang piatos. Ay, congratulations nga pala kay Dr. Job Anthony Mauri Apale for passing the physical licensure exam. Binabati ka ng mga tuwan-tuwang sina CJ, Yuri, MJ, Ivy, and Bree, and proud parents Tony and Lynn. Yung PT, hindi masayista yun, ha? Akala ba yun? Ay, tatay. Kuyang Ernie Calagwas, magandang morning! Kuyang Jerry Haspio, kumusta ba ang resort natin dyan? Ayan. Sa Sariaya, Quezon? Sariaya. Mukhang, mga resort ngayon, punuan talaga. Punuan. Mabuti naman. At, ang ASEA. Grabe ang ASEA. Kumbachero, talagang punuan lagi. Kuyang Romel Cetin, andyan ka ba? Kuyang Elmer Ngo, maganda morning. Oy, baka kailangan niya ng palitan ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na! Doon sa mga naghahanap kay Pangulong Bongbong Marcos, ayun, pakita nyo nga yung RHTV. Lakihan nga natin yan. Lakihan nyo nga ng konti yan. Yung video na yan, yan. Diyan po siya sa Mount Samat, sa may sa Dambana ng Kagitingan, sa Pilar, Bataan, Mount Samat. Naku, talagang... Tikos! Pahinga! Ha! Tungtong kanan! The Philippines United... Huwag ka maingay. Sigaw ka ng sigaw. Sorry na. Meron palang... So, andyan ang Pangulong Bongbong Marcos. Ayun. Ayan hindi AI yan. 8:02 AM. Ayan. Nakasaludo. Nakasaludo siya sa mga veterans. Nakashades ang Pangulo dahil ang tindi ng sikat ng araw. Parang nakita. Si Colonel Kerubin ba yun? Parang si Colonel Ariel Kerubin yung nakabaro. Pwede. Isa rin ano yan eh. Bayani yun eh. Babalikan po natin ang dambana ng Kagitingan sa pamagitan po ng ating RH reporter na si Leth Narciso na hindi po sumama. Dahil mainit. Yan ang pinakamalaking pagkakamali mo, Let. Hindi mo matitikman yung Gabi ice cream dyan sa may Pilar Bataan. Diyan ka nagkamali. Taro ice cream. Ang sarap ng halo-halo dyan. Kaya sabi ni Edniel Parosa, total naman, wala pala si Let. Ako muna. May aksidente dyan sa may San Juan. May sumalpok na dalawang SUV na wala ng kontrol. Sumalpok sa dalawang kotse. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Nasugatan, Jerry at Anthony, nasugatan itong driver ng isang SUV nang mawalan umano ng kontrol at sumalpok sa dalawang nakaparadang sasakyan nito na damay dito sa bahagi ng Boni Serrano Avenue. Tapat lamang ito ng San Juan City Cemetery.
Kwento ng saksing si Mike, kapaparada lang niya ang motorsiklo nang magpaikot sa harapan niya mismo. Itong puting Chevrolet Trailblazer na may plakang AJA 4964. Lumipat pa itong SUV sa kabilang lane. Tumama sa kanto ng kanilang tindahan. Ay, sus! Umangat na bunot ng poste ng Meralco bago na atrasan ang dalawang kotse sa kabilang linya. Matulin! Nakita ko may bumanggang sasakyan dito, tapos tumalo yung dikit niya. So kung ano yung nakikita ko ngayon, dahil sa pagbabangga dito, short, then matras. So buti na lang walang mga tao at holiday ngayon. So walang mga nakatambay na mga riders kasi usually may mga riders na nakatambay dito sa yung mga kumakain. Salaysay ng driver na ayaw ng pangalan na tumarap sa camera. Galing siyang Gilmore, palabas na EDSA patungo sa Eastwood na maganap itong aksidente. Mabuti na lamang din at gumana ang kanyang airbag at kaunting galos lamang sa baba at left wrist ng kanyang tinamo. Nakapag-usap naman na rin sila ng kampo ng driver, maging si Kuyang Mike, para sa bayad danyos sa pader malapit sa tindahan. Pero hindi pa naalis itong sasakyan at mga debris matapos ang halos isang oras dito sa halos 2 oras na pala dito sa San Juan City Cemetery. Ako sa Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! Nabitin ka, Kuya Boy Fabian. Kuya Obet, Imperyo. Kala nyo, nandito si Morley. Wala. Inabangan pa naman. Inabangan si Morley. Ate Gigi, maganda morning. Ate Lani, maganda morning. Huwag kayong mag-alala at darating din tayo kay Tita Morley. Tita Morley, ang dami mo talagang tagahanga. Nulit lang natin, wala pong pasok ngayon. Maluwag ang mga kalsada at gamitin po natin ang pagkakataong ito na isang regular holiday. Hinay-hinay sa pagmamaneho. Kapag ganyan maluwag, magkakaroon ng aksidente. Let's spend quality time with our family. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Sucking on chili dog, outside taste freeze. Diane sat on Jackie's lap, got his hands between her knees. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plano ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With max